So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge lang iba kundi Judge Jinan. Okay guys, pang-apat na battle na natin dito sa bracket A, no? Kung babalikan nyo, kung sisilipin nyo, kung pupuntahan nyo yung channel natin, uploaded na yung 3 battles dito sa bracket A. Yun yung Batas Hearty, Batang Rebelde Surhenyo, Rudic Acer, uploaded na yan. Ngayon, Fukuda versus Six Threat naman yung re-reviewin natin, at syempre dito pa rin yan sa bracket A. Ito na yung huling battle sa bracket A. Then mag-move na tayo sa bracket B. Alam naman natin, or alam ko na mas gusto nyong yung bracket B ng tournament na to, kasi andito yung mga mabibigat na pangalan. Andito si Mot, andito si Spade, andito si Apex, andito si Sayad, andito si Plasma, no? So alam ko inaantay nyo rin yung bracket B. So ngayon, pero ngayon, ito muna, bracket A muna, since ito naman na yung huling battle. Kailangan pa rin natin itong i-judge ng kung paano natin i-judge yung battle. Then, alam ko, naging controversial din tong battle na to kasi marami nagsasabi na dapat si Six Threat yung panalo dito. And, di ba? Marami, naging controversy din to. What if si Six Threat nga ang nag-advance dito? Makikita sana natin yung Six Threat versus Surhenyo, no? Pero sana, no, soon, or sabihin natin sa Ahon 14, sana magkaroon ng Surhenyo versus Six Threat, 'di ba? So magandang laban siguro yung mangyayari doon. Pero focus muna tayo sa Isa Buhay 2017 bracket A, Fukuda versus Six Threat. Umpisahan na natin yung review dito. Let's go. Unang barat ng gabi. Para sa unang laban ng gabi, pakinggan natin, Fukuda. Davao game? Yeah! Isang pasimpleng entrada. Dumayo pa ako sa sarili mong lupain. Matatawag pa rin ba na partida? Ngayon lahat ng ulo na nandito ay magmimistulang saksi at ebidensya kung paano ko gambalain tong taong mapagbanta. Ngayon salubungin mo ang trahedya. Mapagbanta, trahedya, di mo pa ba nagets? Palibasa pinangalanan mo yung sarili mo na di angkop sa pagkatao mo. Pinaya mo lang imahe mo sa madla. Six Threat, buksan ng tenga at paganahin ng utak na binulabog kita sa sariling pangalan mo na di man lang ako nagbabanta. Realidad laban sa nagpapatawa. Sukat mo na bang agwat at senaryo? Ilong mo lang na hugis flashlight ang pwede mong maipaliwanag. Hindi ang buo mong stilo dahil mga bara mo bagsak presyo, kaya madali ka lang makuha ng tao habang mga linya ko nakakapagdalawang isip. Pero isa lang ang pinupunto, iba ang rap battle sa rap contest. Walang bilang yang multisyllabic skills mo kung ang tabas ng multi mo pointless. Minsan nakakahanga ka dahil tinahi mo ng maayos sa mga letra mong bitaw. Halos lahat ng mga tao'y napapahiyaw, pero pansin nyo ba? Lahat ng multi niya di konektado sa kalaban, ni hindi mo sila nabigyan ng leksyon. Para kang internet ng Pilipinas, mahina yung koneksyon. Okay. Gusto mo ng konektadong bara? Makinig ka. Kahit gawin mo mang 3 beses yung sarili mo, di ka magiging demonyo sapagkat kahit baliktarin natin yung 3-6 sa ulo mo, di ka magiging mapalad sa pagdura. Simpleng mensahe lang, huwag kang mag-astang Lucifer sa laban na to. Yung peking bangis ng aura mo, kusa na layang hupa. Saktong si Lucifer ka nga. Di ka lang babagsak sa ibaba. Ililibing pa kita sa lupa. Kaya sumagupa ka na. Alam ko yung dibdib mo, puno na ng pangamba. Di mo man ramdam ang aking unang kagat. Pero unti-unti kang pinapatay. Ako'y nakakalasong gagamba. Bulag ka! Wala kang malay dahil tulugan yung kamalayan. Sa purmahan ka lang nagmumukhang intense. Bulag ka sa sariling kamatayan mo hanggang Six Threat ka lang nasa akin ang Six Sense! Okay, una ko napansin, syempre, yung setup ni Fukuda, para sa akin, naging naging mahaba yung mga setup ni Fukuda. Narinig natin yung mga supporting lines bago dumating dun sa pinaka haymaker, no? Effective naman yung naging haymaker ni Fukuda. Yun, lalo na yung ender niya, para sa akin na-close niya rin ng maayos. Yung na-close din ni Fukuda yung round 1 niya na maayos. Yung hanggang 6 threat ka lang, nasa akin yung 6 sense.
okay yun para sa akin, goods yun. Tas meron pa siyang linya na may linya si Fukuda na nagustuhan ko rin eh. Di ko na matandaan kung ano, pero pinaka nagmatter kasi dito sa akin sa round 1 ni Fukuda yung mga setup niya. Medyo nahabaan ako sa mga setup niya, tapos maglaland sa ganong punches, no, or ganong haymakers. Although pasok naman yun para sa akin, okay naman yun para sa akin, pero medyo ayun na, medyo nakulangan ako sa pagkakaroon ng nakulangan ako sa mga sa mga punches eh, kasi yun nga, naging mahaba nga yung setup ni Fukuda, kaya syempre doon, na-sacrifice yung mga haymakers sa mga punches doon, kasi syempre magse-setup ka ng ganito, tapos maglaland yung punch, maglaland yung suntok, mag-setup ka ulit ng ganito, maglaland yung suntok. So para sa akin nasa-sacrifice yung mga nasa-sacrifice yung mga punches dahil dun sa mga setup na mahaba. So yun lang naman yung nakita ko. Pero overall naging maganda naman, naging effective naman yung mga haymakers ni Fukuda, yung mga punches niya. Medyo hindi ko lang talaga na feel yung DN, yung punto kay 6th thread, papunta kay 6th thread. No, pero maganda yung naging ender ni Fukuda doon. So pakinggan natin 6th thread. Sisimulan ko sa pagbanggit ng shota mo kasi ang hilig itong mandamay pag nagdadada. Sisiguraduhin kong pagtapos ng battle na to, mag-aaway kayo mamaya, kaya Davao alam na! Sa Morbi na naman! Titirahin ko yung shota mo, puro Colgate yung alam kasi share ko lang pics. Makita ko yung leche niyang pics, pabebe yung lips. Wala naman dede yung chicks. Gusto ko lamang pag-usapan kasi ang corny sa FB. Dinaig papabebe sa sobrang OA mag-selfie. Katapat niya lang naman ni isang bote ng MP. Lalo na kapag pogi yung MC. Ganun pa man, yung shota mong member ng fake bitches, mahilig sa 8 inches. Pero may kamukha siyang prinsesa, si Snake Princess. Kamukha mo si Budak. Gago. Pag maagang nagtulak, siya daw ang rapper na may bayag, putakala ko burat. Kasi tingnan niyo yung etsura. Di ko alam kung nauntog o nabundol. Ganito itsura ng burat ni Lebron tapos kulot pa yung bulbol. Parang hindi nga. Di naman sa pagiging bitter. Pero yung mukha mo mukhang titiser na dapat sinisiper o tapakan ng sticker. Ikaw ang leader nung peking account na titi sa Twitter. Uy, saka wag mo nga ako titigan. Di ako makapag-concentrate. Nai-imagine ko si Chocolate. Siguro nung umulan ng pangit, andun sa langit, ikaw yung nagdo-donate. Tangina, shit ka lang, F. Anong feeling mo? Malupit ka na rep? Di ba repin mo city mo? Iba yung trip mo pilit, di ka magaling ang sakit. Di ba yung rep CDO? Pwes itong CDO, ibabalik ko sa rep. Kaya... Okay. Kaya sa akin body bag ka, sus boy, bakit malisali pa ha? Huy boss Arek, bakit nasaan na ba ang scope ng brackets? Pagkat ika-anim ang magcha-champion, ito'y 1995 na Houston Rockets, kaya ba't pa nga to? Lumaban ka mo sapagkat balato ka lang ni amo. Sagad na sa pak, alaman ni pak ang saklap lagapak dyan sa mukha mo, kaya back sa kampo. Ako ang tirador ng timog, nandito ka sa kampo. GG to sigurado, easy lang yung panalo. Maling marume ang DDS, kami malinis magtrabaho. Okay. Mahirap timbangin yung round 1 ha. So, kanina ko pa pinag-iisipan to habang habang nanonood ako, habang pinapakinggan ko. Naging iba ay yung atake ni 6th thread na hindi ko inaasahan na magiging ganito yung magiging atake niya. Okay. Mamaya na yung kay Fukuda kasi since na
na-explain ko naman na yung kay Fukuda. Dito muna tayo kay Sixth Threat. Sixth Threat, ang laki ng improvement ni Sixth Threat. Kung papanoorin mo to, tapos yung papanoorin mo yung latest battle niya against Shernan, sobrang laki ng naging improvement niya. Pero focus tayo dito sa Fukuda vs Sixth Threat sa Isabuhay 2017. Okay, atake ni Sixth Threat is hindi siya ganun ka bigat. Hindi siya ganun ka punto. Kasi para sa akin, nag-focus si Sixth Threat dito sa mga jokes na para sa akin is hindi siya okay lang sana, okay naman mag-jokes, wala namang problema. Sabi ko nga sa inyo, matagal ko na sinasabi sa inyo, fan ako ng mga jokes, and yes, natuwa ako doon sa mga bara ni Sixth Threat. Pero sa ganitong battle, sa ganitong tournament, siguro yung pagkakaroon ng mga jokes na lines siguro dapat limitado, kasi syempre pinaka-ini-scorean ng mga judges dito is yung kung paano mo sinugatan yung kalaban mo through words, through punches, through haymakers no? And yung mga jokes ni Sixth Threat, yes, parang para sa akin naging na-overstretch yung angle o yung element ng jokes sa round 1 ni Sixth Threat. From start to 3/4 ata ng round ni Sixth Threat, jokes no. So effective, hindi ko naman sinabi na hindi naging effective yung round 1 ni Sixth Threat. Para sa akin naging effective yon. Kita nyo naman yung crowd doon, buhay. Pero kung titignan natin siya as a battle, I think mas naging battle wise si Fukuda sa round 1, kasi mas nag-focus talaga si Fukuda sa sa pagiging or pagge-generate ng mga punches at haymakers papunta kay Sixth Threat. Unlike si Sixth Threat na umaatake siya through jokes na hindi siya ganun ka lalim, hindi siya ganun hindi siya ganun kalalim, kasi effective naman hindi siya ganun kalalim, hindi siya ganun ka sumusugat kay Fukuda. So I'll give it to Fukuda sa score na 9-8. Para sa akin, mahaba man yung naging mga setup ni Fukuda dun sa round 1, gaya nga nasabi ko kanina, naging mahaba yung mga setup niya, pero yung mga land point naman yung mga kung saan tumatama yung mga punches na is mabigat, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo. Pero yung Sixth Threat naman, effective siya sa crowd pero hindi naman siya ganoon kabigat. So I'll give it to Fukuda sa 9-8 na score. Mas mabigat yung dala ni Fukuda dun kung ikumpara mo kay Sixth Threat, no? So ayun, round 1 Fukuda 9-8. Actually gusto ko sanang itable yon sa score na 9, pero naisip ko kailangan nating i-breakdown ng maayos, kasi magkaiba silang naging atake. Technical, pagiging malalim ni Fukuda, Sixth Threat, jokes, tapos mga bars na feeling ko mas naging mabigat yung Fukuda talaga doon, kaya binigay ko kay Fukuda. Dalawang laban na napakita mo sa tao, tingin mo ba ikay naging technical? Tunog ng boses, tugmaan, delivery, ultimo hand gestures mo, tingin mo ba ikay naging original? Na tayo magbulag-bulagan, Threat. Kahit pa siguro kami lahat nakapikit, tono ng pananalita mo pa lang, alam na natin kung saan nagmarka. Sa pagiging desperado mong manglimos ng estilo ni Looney, nagmukha kang pulube sa Canada! At ito pa! Tangina, lakas ng punto. Pati ang haring araw na kumagat sa balat at estilo ni Looney, ginaya mo. Ginaya mo yung gumagaya kay Looney. Ganyan ka kasaker. Sobrang labo na ng panggagaya mo, nagmukha kang overuse na carbon paper. O malinis sa yung pagkabitaw, pero gamit mong strategiya sa ligang to'y kalat. Kaya ka lang nakapasok sa flip top kasi may backer kang G-spot, kaya ka nangangamoy bilat! Pusi!
Sagarin mo man yung performance mo kumpara sa solidong lirisismo, di ka pa rin papantay. Yung tipong magaling ka ngang sumayaw pero iisang stepping lang naman ang kaya mong maibigay. Kaya naman sledgehammer sa ulo. Tingnan natin kung hindi ka pa mamulat na sa bawat linyang bumabagsak sa'yo pagkalipas ng panahon, di na to maghihilom. Mag-iingay mismo ang sugat. Predictable mo pag-atake. Bantay pare sa pag-asinta. Kumpara sa galawan kung parang RKO. O parang RKO dahil out of nowhere ang pagpapatumba. Di ko na kailangan magpatawa para makuha lang ng masa. Ikaw mismo ang pipinuhin ko na parang buhangin para makuha ka sa masa. Okay. Di puro jokes. Isang ribulto ng katangahan. Ngayong sasambahin ka na naman ng mga kauri mo. Maghihiyawan, magsisigawan, sa kababawan. Ang katangahan niya, kakumbas lang ng mga papuri nyo. Mentalidad ng utak di umuusad. Nahihirapan sa paghakbang. Mr. Flobert Floyd Kagampang. Tatanggalin ko yung pagiging MC mo kaya iiwanan kitang gapang. Simpleng pagkitel sa katangian mo. Alam kong ito yung nararamdaman sa aking pagtawag. Sana nakuha mo ang sentro ng aking mensahe. Call center agent ka pa naman! Okay. Mahirap yung round. Nahirapan ako sa round 2 kasi paano ko ba explain yung round 2? Nahirapan ako sa round 2 kasi pero yung round 1 and 2 naman ni Fukuda para sa akin naging same lang naman yun, same lang naman ang approach yun at yun lang din yung masasabi ko yung mga setup ni Fukuda, medyo nahabaan talaga ako sa setup ni Fukuda. Sa pang-apat na linya talaga sumusuntok no? Hindi nagbago ng style si Fukuda sa round 2. No, kung ano yung pinakahanda niya sa battle na to, yun yung pinakita niya. Hindi siya nakapag-adjust or hindi niya in-adjust talaga yun. No, hindi siya nagpapasok ng mga adlib. Doon talaga siya mismo sa writtens niya. Okay yun, pero medyo sobrang nahabaan ako dun sa mga setup niya. Then parang dun sa mga setup niya kasi aantayin mo talaga yung next na linya para magets mo yung aantayin mo yung next na linya para maintindihan mo yung sinabi niya dun sa huling linya. Then aantayin mo ulit para para maintindihan mo yung kung pasok ba talaga yung punches niya na yun dun sa pinaka setup niya, no? So okay naman yun. Yung round 1 and 2 ni Fukuda same approach, same performance, yun lang. Yun at yun din. Hindi naman humina si Fukuda consistent naman siya. So, tignan natin 6 threat. Banat pa natin, 6 threat. Leka. Marunong ka sa bars, pero di yung matatawag na tunay. Para lang makagawa ng bara, kailangan pa na... Okay. Nagustuhan ko dun sa round 2 ni Fukuda yung mga punto niya against dun sa kung sino si 6 threat, no? Yung about kay Looney, about kay Apex, yung style niya dinisect ni Fukuda, nagustuhan ko yung angulo na yun. Mahabang setupan talagang nakakaumay. Kasi ang haba mag-setup. Yun. Hindi yung fool. So ayun, sabi ko nga sa inyo, 'di ba, nahabaan ako mag-setup kay Fukuda. Tapos ayun, sinabi yun ni 6 threat. Props sa atin doon. Yung suntok ang late, no? Ano yan pa nagsusulat ka? Yung punchline nasa page 2? Sa daw si Fukuda ng slam dunk. Pinagyayabang po niya. Walang duda, star player yung galawan kasama ng 10 niyang tropa. Saka ko lang nalaman, bangko ang puta. Kasi ikaw yung tipo ng player na sa pormahan pa-cute, nakakalampot, pinagyayabang yung minuto niyang kakarampot. Sa tuwing warm-up ka lang naman daw, nakakapag-shoot. Bangko ang puta. Repa carry pa bro? So mas marami pang shot si Kuya Kebs kesa sa'yo. Bars. Bumalik ka nga sa Puerta Leche ka, kala ko ba'y ready na? Anong Fukuda? Kaway Leonard, pwede pa. Tanginang pinagtritripan ko na tong Pacquiao na rapper. Ewan ko ba sa pangit na yan. Naantay ko lang kasi sa round 2 si Acer para may konting challenge naman.
Pero teka. Mahina ka lang dati. 'Di ba? Nung bano pa yung sulat. Dahang-dahang nagka-bars. Ako'y bigla nagulat. Nakapagtataka lang kasi nagkaroon ng tigabuhat kaya pala bumigat yung dala kasi bato na tinutulak. Huling-huli, oops! Kala ko, newbie tong si Pooks. Dati, dubi-dubi-dubs. Ngayon, luni-luni mo. Ayaw pag-addict ni Rido, arundi ka maigo. Idol mo ba si Ron Henley, ha? Kasi yung bibig mo, bibig lang liko. Tsaka ewan ko ba sa mga addict na to, pagkain ninyo, lagi ba to? Basta ako, kahit ano, klase pa to. Basta na mo, happy na ko. Pagkatapos nitong flip-top battle, please lang after, bigay mo sa akin yung chicks mong partner. Bibigyan ko siya ng malakasang performance. Mapapa 6 wow, hustler, 6 times harder habang ikay nakatulog. Very deep tong battler with 6 stretch marks, sir. 6 feet under. Time. Okay. Si Six Threat hindi talaga siya para sa akin hindi talaga siya bumibitaw ng mga direkta na linyang against kay Fukuda. May naririnig tayong mga punto kay Six Threat pero hindi siya ganoon kabigat eh, 'di ba? Unlike dun sa Isabuhay 2019 kung paano umatake si Six Threat doon is ibang-iba na compare dito sa talo niya na to. Alam naman natin na talo si Six Threat dito. And marami nagsasabi na kay Six Threat nga daw yung laban pero para sa akin naging tama naman yung naging judgment dito ng mga judges kasi medyo na talaga hindi nagiging ganun kabigat yung mga punches ni Six Threat eh. Kung si Fukuda ang comment ko is nasa-sacrifice yung mga dami ng punches dahil sa pagkakaroon niya ng mahabang setup. Kay Six Threat naman nasa-sacrifice din yung mga yung mga punches din kasi bumibitaw pa siya ng mga jokes na lines, no? Na para sa akin hindi siya ganoon ka applicable when it comes to tournament, no? Kasi pwede ka naman mag-spit ng mga line jokes pero dapat hindi siya ganoon karami or hindi siya ganoon kasiksik, no? Pampatanggal umay lang na nagseryoso na technical na marami ng bara so patawa mo na ng konti, parang ganoon lang. Pero yung naging round 1 and 2 kasi ni Six Threat parang nag-focus siya dun sa mga jokes dito sa battle na to. So I think yung judgment ng mga judges dito is para sa akin naging okay naman kasi mas mabigat talaga yung mga punto ni Fukuda dito, lalo na yung pag-dissect ni Fukuda dun sa style or sa kung ano si Six Threat, no? Para sa akin naging effective yun yung pinaka naging highlight. Dun naman sa Six Threat, naging highlight ni Six Threat? Jokes, no? Don't get me wrong, baka sabihin nyo hater ako ni Six Threat. No, sa mga lagi nang nanonood sa akin, lagi kong sinasabi Six Threat is one of my favorite battle MC sa flip top, no? Since nag-champion siya dun sa Isabuhay 2019. Grabe yung pagdomina niya dun sa bracket na yun, no? Laging pasok sa top 5 ko yung Six Threat, no? Kaya don't get me wrong, ayoko lang maging biased na porket si Six Threat is isa yan sa mga hinahangaan ko or isa yan sa mga iniidolo ko sa battle rap, magiging dun na ako, no? Magiging sa side na niya ako, no? No, ayoko nang ganun, no? Kaya kahit idol, kahit inahangaan ko yung Six Threat, gusto ko pa rin maging transparent sa naririnig ko or sa mga opinion na gusto kong sabihin. So yun, medyo nagagaanan lang ako sa mga punto or sa mga punches ni Six Threat dito, and para sa akin hindi siya ganoon ka Isabuhay returns, no? Mas naging Isabuhay returns pa yung Fukuda sa rounds 1 and 2. So ayun, bigyan ko pa rin ng 8 puntos yon para kay Six Threat. Maganda pa rin naman yon, consistent naman, medyo kulang lang sa din at sa mga bigat ng haymakers at punches. So 18 to 16, 2 puntos lang naman. Tignan natin yung magiging salpukan nila din sa round 3. Okay. Yo! Binigyan ka ni Arik ng laban sa ahon.
Uta di yung kinaastig na yung bayag. Binigyan ka nga niya ng laban, pero yung binigay na kalaban sa'yo, kamukha lang ni Snub. Mickey D. Tangina. Ang pagpunta mo sa Maynila, huwag mong gawing base na kinaangat mo na sa liga. Tandaan mo na sa Mindanao pa din ang tunay na gyera. Kaya rat-rat, kaya saan anggulo, tatamaan ka talaga. Mga letrang nangangamoy. Pulbura pagkatapos kitang pulbusin. Paniguradong ikay mabubura. Umasa ka pa, Tret. Di ka magiging king sa tournament na to. Walang spasyo sa'yo na maging legendary. Sige, sabihin na natin na ikaw ang number 6 na king. Ako ang mas pinagaling LeBron James na naka 23. Kaya supalpal. Feeling superstar na nakapasok lang sa Major League. Yang sarili mo wag mo nga gawing artista. Kaya ka lang naman sa tryouts nakapasa kasi gusto ni Enigma na ibang klase at yung ilong mo lang daw ang kakaiba. Pambihirang ilong yan, naguhugis at taul pa. Siguro kahit patay ka na, kaya pa rin niyang huminga mag-isa. At magiging Rookie of the Year daw siya. Rookie of the Year. Baka naman Nookie of the Year. Magkano bang na-score mo kay Max Ford para makapag-isip ka na ganyang storya? Halatang mahilig ka nga sa basketball. Kasi ultimo utak mo, nagko-crossover na! At sinita mo pa ang battle ni Sedi at ni Nuki. Talagang pagdating sa angulo, sablay ka maghanap. Kesyo naging out of place na yung battle sa venue dahil sa kalsada naganap. Okay na sana yung banat. Kaso naaninag naming lahat ng pagiging battle MC mo, hindi yan legit. Halatang wala kang alam na ang rap battle ay nagsimula sa street. Oh shit! Ang tanga-tanga mo. Nasa isang gusali lang tayo sa gusali ng hip-hop. Pero di tayo magkaparehas ng palapag. Naka-elevator ka pataas habang ako nakahagdanan lang. Dahil pinaghirapan ko tong lahat. Kahit sa palapag man umabot, masasakto lang ang pwesto kahit pa magbaka sakali. Habang ikaw nasa ika-13 palapag. Alam mo kung bakit? Kasi di ka naman talaga nag-i-exist sa mga gusali. Walang bilang, walang halaga, wala sa mapa, walang salita. Panindigan mo na lang yung pangalan mo na hanggang banta ka lang. Wala ka sa gawa, walang sariling imahe, walang maniniwala sa iyong babala. Kaya pakisabi na... Ang ganda ng mga punto ni Fukuda dito, and para sa akin inaangat talaga ng mga kung paano umi-score si Fukuda, kung paano niya ini-execute yung mga punto niya. Yun yung pinaka nagiging edge niya dito. Solid, dikit-dikit yung mga punto niya dito. Lang kay Tipsy D na hanap ko na tong wala. Kumapit ka sa kamay ng kamatayan. Galing. Kumapit ka sa kamay ng kamatayan. Oras mo matotodas na. May iwan ng hati to si 6 dahil yung standing mo magiging 2-1 na tuwad. Galing. Props kay Fukuda. Tangina, ito yung pinaka malakas na round ni Fukuda para sa akin. Ang daming punto. Sabi ko kanina sa rounds 1 and 2, same ng approach, yung pagkakaroon ng mahabang setup, tapos setup, suntok, ganun yung naging kwento ng rounds 1 and 2 ni Fukuda. Pero sa round 3, pagpasok ng round 3, yung first half niya, ganun pa rin naman setup, suntok. Pero pagdating dun sa second half ng round 3 ni Fukuda, andun na, naging dikit-dikit na yung mga punto niya, naging dikit-dikit na yung mga, para sa akin, haymakers niya. So ito yung pinaka nagustuhan kong round. Even slow start si Fukuda dito, and tinapos niya ng malakas. Para sa akin, sobrang naging mabigat yung mga sinasabi niya dito na about kay Sixth Threat. So props kay Fukuda, ganda nun. Bago tong battle na to, sana nakapag-revicon ka pa. Because it's gonna get a little personal. Ready ka na ba? 2014 pa po siya sa flip top, guys. Baka walang nakakaalam. Nakakaawa naman, natapakan na lang at dadaganan, ginawa ka na lamang katatawanan, mahiya ka naman! Sus! Diyos mio! Anong iyos mo dito? Laki pa naman ang mata mo sa cam pero walang views yung video. Ayos. Speaking of mata, ganito itsura ng tuko pag tinuruan nyo magsalita. Jokes na naman. Pamagat ng talambuhay mo,
mula sa itlog na napisa. Wag na wag yung gugulatin. Iba to pag nabigla. Dumidilat yung mata. Gumaganto yung kaliwa. Gumagano yung kaliwa. Alam nyo ba? 4 weeks yung sulatan. Nakakaumay din ano? Uunahin ko to nang makita nyo. Sabihin mang sakim ako pagkat ang 4 weeks sakto lang. At ikaw ang una sa 4 weeks na tutumbain ko bro para sa tournament na to. Pero easy lang. Marami tayong pag-uusapan. Miyembro ka ng South Dogs, di ba? Sagot! Mga kagrupo mo, puro kalbot panot. Saktong balot. Ikaw lang ang kulot. Pag-usapan natin yung misis ni Stifler. Manyakis ka. Tingnan niyo yung mukha, di na mapinta. Kasi ginuguhit niya sa isip yung mukha ng misis ni Stifler gamit ang lapis niya. Stifler, di niya ba naamin tol? Na itong manyakis na kumpare mo yung nagnanais na maka-score sa misis mong, di na bale tol. Basta promise bro, kinuwento niya lahat before. All in all, with matching alcohol kapag siya raw nagjajakol, yun ang sabi niya. Walang kwenta kang kaibigan. Ano, kala mo malinis ka? Imbis na butas ko, hinanap mo butas ng kwarto na misis niya. Ayun, pag-usapan natin yung mga rapper na Cagayan na itinuring kang tropa. Si Krega, si Stifler, hindi ba na trauma? Na sa bawat battle nila sa kalaban, ikaw nagbibigay ng info, kaloka. Iho, de puta! Mga kagrupo mo, aba, kay dali mong na bola. Ikaw nga si Fukuda, sa galing mo magpaikot ng bola. Kaya Kregs ako ng bahala, simut ang pagkain mong baon. Sunog sa akin to parang smoke na inabot mo sa akin ng ahon. At bago to matapos, Rudik, dito ba siya? Nung uli kong battle, ang imo mo ang bitter mo ba? Sa dami ng pwedeng punahin yung estilo ko pa. Sino ka ba? Di ko na kailangan ng boto mo, tol. Si Neven, 0 ko na. Magaan talaga men. Pasensya na, pero sabi ko nga no, fan sa ako sa mga umiidolo kay Six Threat, pero medyo nagagaanan talaga ako sa mga suntok ni Six Threat dito. Tumatama naman kay Fukuda, pero para sa akin hindi nadadaig ni Six Threat yung mga punchline ni Fukuda na generate niya dun sa mga earlier rounds niya, especially dun sa round 3 na para sa akin yun yung naging powerful. Okay. So para sa akin malinaw to na all 3 rounds kay Fukuda. Pero ang hirap kasi dikit nagiging dikit lang palagi. Kumbaga unang nag-spit si Fukuda, hinahabol yon ni Six Threat hanggang sa natatapos yung round niya ng konti na lang, tabla na ganun. Alam mo ba yon yung sabihin natin 9 points na yung Fukuda, syempre 0 pa yung Six Threat. Nag-spit siya, habang nag-spit siya papunta na sa 9 para tumabla, pero natatapos na yung round ni Six Threat. Ang pinaka nakuha lang niya na number or score is 8. So alam mo yun, kumbaga kung mas mahaba yung round na kung mas mahaba yung minuto sa kada round, is possible na tumabla pa si Six Threat sa kada round pero kinakapos si Six Threat palagi sa all 3 rounds. Para sa akin kinakapos siya para itabla yung naging performance ni Fukuda doon sa all 3 rounds. Ganun, all 3 rounds, ganun yung kwento, ganun yung story. Consistent yung mga palo ni Six Threat na nabibitin. Hindi niya nahabol kung gaano kabigat yung Fukuda sa all 3 rounds. So ayun, okay naman yung naging performance ng dalawang MC, pero dahil nga isa buhay tournament, dahil nga siyempre content written wise, I'll go for Fukuda sa pagiging pagkakaroon ng mga haymakers na solido. At para sa akin yung mga haymakers ni Fukuda all 3 rounds is walang naging ka-level yun sa naging performance ni Six Threat. Naging iba kasi yung atake ni Six Threat dito. Nag-focus siya sa mga jokes, no? Parang all 3 rounds nagkaroon ng mga jokes talaga Unlike kay Fukuda, yung mga jokes niya is paunti-unti. Yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi naman masama maglagay ng jokes. Actually, I'm a fan ng mga comedy, 'di ba? Pero sa battle na ganito, hindi siya ganun ka-applicable sa pagpapatawa, kasi syempre battle
haymakers, punches yung pinaka ini-score dito. So yun, I'll go for Fukuda sa score na 27-24. Dikit lang, 9-8, 9-8, 9-8 lang yung buong battle. Pero I'll go for Fukuda dahil mas mabigat yung baon niya. Flip top, Paguskanay, 3. Unang laban ng gabi para sa buhay tournament. Fukuda versus 6th threat, maging ice pambes para sa laban niyo. Gusto ko malaman kung anong boto dito. Pero alam naman natin, no? Na-cross out naman na to si 6th threat. Alam natin si Fukuda. Pero gusto ko malaman kung ano yung score. Pangis nun. Kitaurado natin ang boto. 6-1. Puta, 6-1. Para kay Fukuda. Judges. Pakinggan natin. 6-1, ha? Yo, Marshall. Mabilis lang, first round, sobrang effective ng style ni 6th threat. Yung multis talaga flawless. Second round, Fukuda ako dun kasi on the onset pa lang sa round niya. Parang solid na agad, parang pang-battle yung approach. Third round, mas medyo step down sila pareho. Pero mas grabe yung atake ni Fukuda, battle pa rin yung approach. So 2-1, Fukuda. Yo, what's up? Pwede lang sana mag-OT pero sa buhay to kay di pwede. Ang bigatan nila pag bumanat si Fukuda, masasabi mo Fukuda, bumanat naman si 6th threat, masasabi mo si 6th threat na. Pero isa buhay to, kailangan pinahanap ko na kasi yung technical. Napanood ko na si 6th threat, pero ngayon isa buhay to eh. So hinahanap ko yung ibang klase ng 6th threat. Yes. Pero ang nakita ko is ibang klase ng Fukuda, so iba yung level niya. So bota ko si Fukuda. Agree ako doon. Yo, snap nga pala. Shoutouts nga pala sa lahat ng pumunta. Tangina, siguro mga 20 minutes ako nag-isip kung sino talaga. Kasi nakakalito kung pwede lang OT sana. Binoto ko si Fukuda. Round 1 binigay ko kay 6th threat. Okay. Tapos round 2 binigay ko kay Fukuda. Yung round 2 kasi ni 6th threat, pwede niyang i-apply kasi para sa akin lang. Pwede niyang i-apply sa susunod niyang makakalaban. Kahit sino, pwedeng tamaan nun eh. Tapos round 3, doon talaga ako medyo nalito talaga sobra. Kaya round 3, tinimbang ko na lang kasi sabi nga ni Makoy, isa buhay to. Tinimbang ko kung sino talaga yung, para sa akin, sino talaga yung umangat. Siguro parang ganito lang, oh. Umangat ng konti sa akin si Fukuda. Kaya, boto ko, binigay ko kay Fukuda. Ganito lang, ha. Yeah. Shoutout sa lahat. Okay. Para sa akin, nag-request ako nagtanong ako kay Nigma kung pwede overtime, pero yun nga, sa buhay. All 3 rounds para sa akin tabla. Pero binigay ko Fukuda, bakit? Kasi yung parang round 1 niya is like a setup, parang umakma siya yung angle siya sa round 1, parang tumpak sa ginawa ni 6th threat na which is yung styles niya. So parang, pero props kay Fukuda at 6th threat, isang classic to pare. Panalo Okay. hip-hop. Okay. Nag-iisang bumoto kay 6th threat. Gaya ng ibang judges, sobrang hirap unang laban. Para sa akin, yung round 1 tsaka round 3, para sa akin, nakuha ni 6th threat. Yung round 2, parang nabasag talaga, binigay ko kay Fukuda kasi nabasag niya yung style ni 6th threat. Yes, Pero close fight, yun nga, kailangan may manalo. So, para sa akin si 6th threat. Gagi. Shoutout sa lahat na nandito. Binoto ko si Fukuda. Gusto ko rin yung mga joke na 6th threat, pero umangat talaga si Fukuda, so Fukuda ako. Salamat. So ayun, no? Yung pagiging technical, pagiging mabigat talaga, yun talaga yung naging edge para sa akin ni Fukuda. Yun din naman yung mga sinabi ng ng mga judges natin, yung pagkakaroon ng mabigat na mga bara. Yun. So, ayun, tapos na natin yung bracket A, guys. Mapupunta na tayo sa bracket B ng tournament na to. At siguro, pahinga na tayo ngayon dahil kanina pa nakabukas sa computer ko kasi naglaro pa ako. So, pahinga tayo, alas 8 na dahil may pasok na rin bukas. So,
kita-kits tayo sa next na review. Pero props sa atin, natapos na natin yung bracket A. Check nyo na lang sa channel natin. Bracket B, ito na yung mga mabibigat na battle MCs na magsasalpukan. Kailangan natin ng maayos na review dito at maayos na utak, fresh na utak. Ngayon kasi nakaano na ako nakadalawa na ako, so halo-halo na yung mga bara sa utak ko. So kailangan natin ma-refresh yung utak natin para mapasok natin yung mga bara na sasabihin nila. So ayun, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.